Kabanata 491. Nang matapos magsalita ni Maisie, lumabas mula sa likuran niya ang isang lalaki na may dalang silver box, humakbang pasulong, at binuksan ang kahon. May isang marupok at malinaw na hitsura ng Nine Dragon Jade Cup na nakalatag sa kahon. Alam ng lahat na ang kilalang kilala sa buong mundo na si Mr. Wesley David ay pinakagustong mangolekta ng mga Victorian antiques. Mahal na mahal niya ang mga ito na hindi mabibili ng salapi sa kanya. Oo naman, natuwa si Wesley. Paki-thank you kay Mr. Henry para sa akin. Gustong gusto ko ang gift na ito. Sinenyasan niya ang katabi niya para tanggapin ang kahon. Kinuha ni Maisie ang wine glass na inabot ng kung sino sa gilid at iniklink ang baso niya kay Wesley. Ang mga tao sa gilid ay nag-uusap, karamihan sa kanila ay may pagdududa. So, siya talaga si Miss Henry. Bakit siya nakamaskara? Natatakot ba siya na makita ng iba ang mukha niya? Napaka-protective ni Mr. Henry. Kung tutusin, kahit ang media ay hindi pa nakakakuha ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Not to mention na nagsusuot siya ng mask sa tuwing lalabas siya. Isa siyang misteryosong babae. Hindi pinansin ni Maisie ang lahat ng mga talakayang iyon at dumiretso sa talakayan tungkol sa pakikipagsosyo. Natigilan si Wesley saglit at saka tumawa. Miss Henry, sinasabi mo bang gusto mong makipagsosyo sa Ashton Group? That's rather unfortunate. Medyo nahuli ka ng isang hakbang. Isang hakbang. Paanong nangyari ta? Nauna na ako kay Prince Roger. Bahagyang kumuyam ang kamay ni Maisie na nakahawak sa wine glass ngunit walang bakas ng turbulence ang ekspresyon nito. She then said regretfully, ganun ba? Tapos late pa talaga ako sa party. Pero curious ako kung sino ang nakatalo sa akin sa pagkakataong ito. Sino ang nakakuha ng pwesto para makipagtulungan sa iyo, Mr. David? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Wesley. Si Mr. Goldman po. Siya ay mula sa Slakova at isang matagal ng kaibigan ko. Pumayag ako na makipagsosyo sa kanya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Maisie nang marinig ang mga katagang, Mr. Goldman. Tumingin sa ibang direksyon si Wesley at ngumiti. Nandito na si Mr. Goldman. Dahan-daang inilingon ni Maisie ang kanyang ulo at ang baso ng alak sa kanyang kamay ay biglang nanginig ng konti. Namangha siya at para bang may kumuha ng kanyang kakayahan para huminga sa eksenang lumabas mismo sa kanyang harapan na lalong nagpasakit sa kanyang mga mata. Nakaupo si Nolan sa isang wheelchair. Malaki na ang pinagbago niya kumpara sa 3 taon na ang nakalipas, mukhang mas mature at mas matalas. Mukha siyang matatag at mas determinado sa suot niyang dark suit. Ilang bodyguard na nakaitim ang laging naglalakad sa malapit para protektahan siya. Tinutulak ni Quincy ang wheelchair nang tumingin siya kay Maisie. At bakas ng pagkagulat ang lumabas sa mukha niya. Maaaring may tago ng maskara ang kanyang hitsura, ngunit gag-ana lamang iyon sa mga taong hindi nakakakilala sa kanya. Pero para sa kanila, kahit nakamaskara siya, nakita pa rin nila kung sino siya, si Maisie Vanderbilt. Nilinga ni Wesley si Nolan. Mr. Goldman, dumating ka sa tamang oras. Siya nga pala, ito ang anak ni Mr. Henry, si Miss Alice Henry. Ang lahat ng mga tingin ay walang alinlangan na nakatuon kay Maisie, lalo na si Quincy, na siyang pinaka-nagulat. Paano naging Alice si Miss Vanderbilt? Kung siya si Alice, ano ang nangyari sa paternity test ni Mr. Henry? Hindi kaya sinasadya niyang itago ang tunay niyang pagkatao para hindi siya pagdudahan ng iba. Ang hindi nagbabagong tingin ni Nolan ay nanginginig ng ilang segundo, ngunit ang lahat ng banayad na emosyonal na pagbabago ay nahulog sa pinakamalalim na kailaliman sa kanyang mga mata. Mabilis na pinawi ni Maisie ang pagkalito at mga iniisip sa kanyang isipan at puso, at pagkatapos ay nagbigay ng isang mahinang ngiti. So, ito si Mr. Goldman. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Hiwalay ang bati ni Maisie habang malayo ang kilos nito. Parang hindi sila magkakilala, at ang kanilang muling pagkikita pagkatapos ng mga taon ng paghihiwalay ay parang kakaibang ngunit pamilyar na pangyayari. Emosyonal na tinitigan siya ni Nolan, ngunit nagawa pa rin niyang manatiling kalmado. Narinig na ba ako ni Miss Henry? Ikinararangal ko. Malalim at malambing pa rin ang boses niya. Ibinalik nito ang mga alaala, kung saan ang kanyang buhay ay dating puno ng napakagandang tinig. Pinalilibutan siya ng pagmamahal at malumanay na sinusuyo. Gayunpaman, ang paggunita ay tumagal lamang ng ilang sandali habang pinipigilan niya ang lahat ng mga iniisip at alaala na lumabas sa kanyang isipan, at ang mga alon ng emosyon sa kanyang mga mata ay bahagyang kumupas. Nang tumalikod siya upang ibalik ang baso ng alak, ang waiter na lumitaw kung saan ay nabangga sa kanyang kamay, at ang alak sa baso ay natapon sa kanyang manggas.
Kabanata 472. Ma'am, ulalas ni Seiday. Yumuko ang waiter at humingi ng paumanhin sa sobrang gulat. I'm sorry. Si Maisie ay mabilis na naglabas ng panyo, pinunasan ang kanyang kamay, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, walang problema, makakaalis ka na. Napatingin si Nolan sa kanya. I asked someone to prepare a gown just in case na may mangyari na ganito. Sa tingin ko ito ay malamang naangkop sa iyo, Miss Henry. Sa bagay, hindi pa naman tapos ang handaan. Mukhang may balak siyang umalis sa venue sa kalagitnaan. Gayunpaman, hindi pa tapos ang handaan, kaya sinabi niya iyon para manatili siya rito sa ngayon. Bumisi si Wesley at sinabing, talagang dumating si Miss Henry para dumalo sa handaan ko. Hindi siya dapat nakasuot ng damit na may bahid ng alak. Mag-iisip ng ibang tao na hindi ako gumaganap na isang mahusay na host. Itinaas ni Maisie ang kanyang ulo at tinanggap kaagad ang kabaitan. Kung gayon, baka kailangan pa kitang abalahin para sa gown, Mr. Goldman. Hiniling ni Maisie kay Seiday na samahan siya na pumunta sa guest room para magpalit ng damit dahil alam niyang hinding-hindi papayag si Seiday na may lumapit sa kanya. Naghintay si Seiday sa pintuan at ipinasa ang gown kay Maisie matapos itong matanggap mula sa mga tauhan ni Nolan. Isinara ni Maisie ang pinto at hinubad ang kanyang burgundy suit at ang ruby pendant. Naalala niya tuloy si Nolan na naka-wheelchair, gayon din ang sinabi sa kanya ni Erwin, na sinasabing may malubhang sakit si Nolan. Isang pahiwatig ng kadiliman ang dumaan sa kanyang mga mata. Tinanggal niya ang lahat ng damit niya at kinuha ang nakabalot na gown na ipinadala ni Nolan. Matapos buksan ang panlabas na pakang at buksan ang purple na kahon, nakita niya ang isang madilim na berdeng gown na nakalatag sa loob ng purple na kahon. Kaya lang hindi cutout ang design sa likod pero natatakpan ng manipis na layer ng tulle. Paano niya? Umigpit ang kamay na nakahawak sa damit. Kakasuot lang niya ng damit, biglang namatay ang mga ilaw. Hindi lang ang mga ilaw sa guest room kundi pati na rin ang mga ilaw sa corridor sa labas ng kwarto. Seiday, sigaw ni Maisie sa taong nasa labas ng pinto. Sumagot si Seiday, pupunta ako at titingnan. Nag-adjust ang mga mata ni Maisie sa dilim hindi nagtagal pagkaalis ni Seiday, at lumabas na siya ng kwarto. Alam niya na tiyak na hindi ito pagkawala ng kuryente, ngunit sinadya ng isang tao. Sa sandaling iyon, isang anino ang biglang lumapit at hinayla siya sa kanyang mga bisig sa isang iglap. Ang katawan ni Maisie ay nanlamig habang ang silhouette sa dilim ay may pabango na pamilyar sa kanya. Ang mahinang halimuyak ng Gucci cologne ay isang nostalgic na amoy. Hinalikan niya ang mga labi niya out of the blue. Nakaramdam ito ng init at naghi-hysterical, walang kahit isang agwat sa pagitan ng buong haba ng halik. Matapos ang biglang paglubog sa sensasyon ng halik, bumalik sa katinoan si Maisie sa isang iglap, itinaas ang kanyang siko upang itulak ang dibdib nito palayo sa kanya, tumakas mula sa yakap at nag-aatubili siyang umalis, at inilista ang kanyang braso. Isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa buong koridor sa dilim. Maya-maya, binuksan ulit ang mga ilaw. Ang mahinang nakikitang marka ay kitang-kita sa kanyang bahagyang maputlang pisngi. Nanginginig ang mga daliri ni Maisie. Hindi siya gaanong nagpapuwersa. Hindi niya makayanang saktan siya ng husto, kung tutuusin. Ma'am, napaatras si Seiday at bahagyang kumunat ang noo nang makitang nakatayo si Nolan kasama niya sa pintuan. Mabilis niyang nilapitan si Maisie at pumwesto sa pagitan nilang dalawa na para bang tinuturing niyang malaking panganib si Nolan. Sir, please layuan mo na siya. Pagkasabi pa lang ni Seiday ay tumalikod na siya at tinanong si Maisie, may sadyang pumutol sa main switch ng guest room. Ayos ka lang. Naglakas loob si Seiday na iwan si Maisie sa silid at tingnan ang mga bagay-bagay dahil akala niya ay lalabas ng silid si Maisie. Nang makita ni Seiday ang lalaking ito ay may naintindihan agad siya. It was a plot to lock me away para mapalapit siya kay Miss Henry. Kung ako ay babalik sa isang napinsalang amo, kung gayon ay nalinlang ako dahil sa aking kawalang ingat. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Nolan. Ang taong ipinadala ni Mr. Henry para protektahan ka ay medyo propesyonal. Kinagat ni Maisie ang kanyang mga labi. Hindi ko akalain na lilipat ka sa ganoong bulgar na plano para lang makita ako, Mr. Goldman. Kabanata 473. Muling tumawa si Nolan na may malalim na titig, hindi ka lalabas ng kwarto kung ayaw mo akong makita. Sa sandaling pinili ni Maisie na lumabas ng silid, nangangahulugan ito na gusto rin niya itong makita. Ang seguridad ng piging ni Mr. David ay maaaring ituring na ang pinakamataas na punto pagdating sa pagiging mahigpit nito sa oras na ito, hindi banggitin na ako ay anak ni Mr. Henry.
Sino ba naman ang maglalakas ng loob na lapitan ako ng basta-basta? Gayunpaman, syempre, sikat siya para sa kanyang malaking pares ng mga bola. Ginawa pa niya ito ng tahasan. Nanginginig ang puso ni Maisie. Alam niya noong panahong iyon na malamang na sinadya ang pagkawala ng kuryente, at nahulaan niya ito, higit pa o mas kaunti. Gumuso si Maisie. Ikaw ay bastos tulad ng dati, Mr. Goldman. Hindi pinabulaanan ni Nolan ang kanyang pahayag, na nangangahulog ang inamin niya ito ng malalim. Ayaw masyadong makisali ni Maisie sa kanya at sinabi kay Seyday, bumaba na tayo. Tumanggaw si Seyday, sumulyap kay Nolan, at sumunod na mabuti sa likod ni Maisie. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang humalangaw-ngaw ang malalim na boses ni Nolan mula sa kanyang likuran. Kung gusto mong makipag-partner kay Wesley, pwede mo rin akong i-partner. Tumigil si Maisie sa paggalaw ng ilang segundo. Naabutan na siya ni Nolan at tumabi sa kanya. Sa tingin ko ay tiyak na sasang-ayon ka sa aking mungkahi para sa kapakanan ng De Arma. Nanguna na siya at naglakad palayo pagkasabi niya nun. Bahagyang lumuwag ang nakakuyom na kamao ni Maisie, nandoon pa rin ang natitirang init sa labi, pati ang bango at hininga nito. Nakalimutan na kaya niya ang lalaking nang iwan sa kanya mahigit 1,000 araw na ang nakalipas. Hindi niya ito nakalimutan. Ang pangalang Nolan Goldman ay parang mga buto ng poppy sa kanya, at ito ay naging lubhang nakakahumaling sa sandaling nakuha niya ang unang lasa. Hindi niya maalis ang pag-iisip tungkol sa kanya kahit na gusto niya, ni hindi niya mapigilan ang pagnanasang hawakan siya kahit na gusto niya. Not to mention na nawalan pa siya ng ulirat dahil sa kaninang halik na nakakatuwa. Nang makabalik si Maisie sa banquet hall, nadatnan niya si Nolan na nakaupo sa kanyang wheelchair na parang walang nangyari, nakikipag-usap kay Wesley at ilang dayuhan. Ipinikit ni Maisie ang kanyang mga mata. Maliwanag na hindi siya mukhang isang taong may malubhang karamdaman, ngunit siya ay nakaupo sa isang wheelchair. Nagpapanggap ba siya na may sakit o talagang may sakit siya? Hindi pa alam yon. Miss Henry, nakabalik ka na. Nakuha mo ba itong gown kay Mr. Goldman? Mukhang napakaganda nito sa iyo. Tama po ang tingin ni Wesley sa kanya. Kahit na nakamaskara pa siya, tumingin na siya sa labas ng mundong ito. Iyon ay lalo na para sa kanyang kalahating natatakpan na mukha, na ninais ng iba na gustong sumilip sa magandang mukha sa ilalim ng maskara. Magalang nang umiti si Maisie. Oo, naging mapagbigay si Mr. Goldman. Kinuha ni Nolan ang baso ng alak. Natutuwa ako na nagustuhan mo, Miss Henry. Sa simula ng kasiyahan, inimbitahan ni Wesley si Maisie para sa isang sayaw sa ilalim ng maingat na mga mata ng karamihan. Hindi naman siya tinanggihan ni Maisie. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang palad at sumayaw kasama siya sa karamihan. Napakahusay na nagtugma ang dalawa at sumayaw sa pamamagitan ng banayad at melodic waltz. Namangha ang mga nanonood. Si Maisie, na nakasuot ng dark green evening gown, ay parang isang diyosa na sumasayaw sa ilalim ng buwan sa ilalim ng nakakasilaw na kinang ng chandelier. Paikat-ikot siya sa dance floor sa pangunguna ni Wesley at lumilingon paminsan-minsan, ang kanyang mga galaw ang tanging bagay na nagbigay ng gilas, kagandahan, at kumpiyansa sa kanilang mga kahulugan. Siya ay kapansin-pansin at hindi malilimutan tulad ng kung paano siya naging sa piging ng butchers 3 taon na ang nakalilipas. Nag-aalalang tumingin si Quincy sa katabi niya. Bagamat walang ekspresyon ang mukha ni Nolan, mas naging malungkot ang kanyang nakatitig na tingin kay Maisie. Nang matapos lang ang sayaw ay saka lang naghiwalay ang dalawa sa isang madagandong na palakpakan. Tumanggaw si Maisie at tumawa. Tatandaan ko ang aking sayaw sa iyo ngayong gabi, Mr. David, ngunit kailangan kong nang umalis ngayon. Hindi siya pinahirapan ni Wesley at tumanggo. Okay, magkita ulit tayo sa ibang pagkakataon kung papayag ang tadhana. Nagmamadaling umalis si Maisie sa eksena kasama si Seyday. Halos hindi na sila lumingon, ngunit alam niyang isang nakakapasong titig ang bumubuntot sa kanya sa lahat ng oras na ito. Pagkabalik sa kotse, tinanong siya ni Seyday, kilala mo ba ang ginoong iyon? Tumigil sandali si Maisie at ngumiti ng pilit. Maaari mong ituring ito bilang isang oo. Di lang kami magkakilala, kasal din kami noon. Nagkaroon pa ako ng mga anak sa kanya. Ito ay isang hindi mapaghihiwalay na relasyon, ngunit paano ito dumating sa puntong ito? Ang mga ilaw sa looban ng East Island Villa ay maliwanag, ngunit ang marangyang pribadong villa ay nakaramdam ng tahimik at kalungkutan na parabang ito ay isang magandang katawan na walang kaluluwa. Kabanata 474. Naupo si Nolan sa madilim na silid, hinihimas ang kanyang glabela hanggang sa pumasok si Quincy sa silid-aralan na may dalang baso ng maligamgam na tubig.
Sa paglipas ng mga taon, kinailangan ni Nolan na umasa sa mga pampatulog para makatulog. Sir, kailangan mo ba ako para tingnan ang tungkol kay Miss Vanderbilt? Kasama doon kung paano siya nasangkot kay Mr. Henry at ang paternity test. Nagsilim ang mga mata ni Nolan. Hindi, mas marami na akong naisip tungkol sa kanyang relasyon sa Metropolis. Kitang-kita kung bakit pagsisilbihan ni Erwin ang kanyang ina noon at protektahan pa si Maisie hanggang ngayon. Inilabas ni Nolan ang kahon ng gamot at nagbuhos ng tableta sa kanyang palad, ngunit hindi niya ito ininom kaagad. Napatingin sa kanya si Quincy. Tiyak na pinukaw ni Miss Vanderbilt si Roger pagdating niya sa Stoslow. At sa palagay ko ang kanyang pagpapakita sa piging ni Mr. David ngayong gabi ay upang mapagtagumpayan si Mr. David sa kanyang panig. Hindi maipaliwanag na tumaas ang sulok ng labi ni Nolan. Ngunit hindi nila lubos maisip na nakuha ko na si Wesley. Hindi ito naisip ni Roger, hindi rin ito naisip ni Mr. Henry. Malinaw na pinaghandaan ng husto ni Mr. Henry ito bago niya pinayagan si Z na pumunta sa Stoslow, kaya naman mayroon siyang lakas ng loob na labanan si Roger, sa ilalim ng sikat ng araw upang agawin ang teritoryong pag-aari ng mga De Arma. Sigurado akong makikipag-ugnayan siya sa akin para sa kapakanan ng De Arma. Uminom si Nolan ng pampatulog. Dahil na rin siguro sa pananabik niyang makita ang babaeng pinakagusto niyang makita at kailangan niyang maibsan ng kanyang lovesick, nakatulog siya bago pa man magkabisa ang gamot. Sa kabaligtaran, si Maisie ay hindi makatulog magdamag. Paikot-ikot siya sa kama ngunit hindi pa rin siya makatulog. Ang tanging nasa isip niya ay si Nolan sa sandaling ipinipikit niya ang kanyang mga mata, kaya binuksan niya ang lampara sa gilid ng kama, umupo, pumunta sa bintana, at binuksan ang mga kurtina. Ang malambot na liwanag ng buwan ay sumilay sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng text message sa kanyang cellphone. Sinulyapan niya ang oras, gabi na dapat sa Morwich ngayon. Strix, nabalitaan ko na may nauna sa iyo para makipag-collaborate kay Mr. David. Alam ni Maisie na si Seyday ang nagsabi sa kanya niyan at sumagot ng, "Yeah, I've failed you." Strix, Don. Take this as a failure. YOF done your best. Mukhang inaaliw siya. May naisip si Maisie at nag-type, hindi rin siya nakakolaborate ni Roger, kaya may pag-asa pa ako. Strix, nagpadala na ako ng tao para hanapin ang kinaroroonan ng lolo mo. At gumagabi na sa Stoslow. Ngayon, magpahinga ka ng maaga. Ayokong magkaroon ng anak na mukhang panda. Umalaklak si Maisie, pero ang ngiti sa gilid ng labi niya ay unti-unting kumupas. Tumangala siya sa buwan na nakatago sa likod ng makapal na ulap. Kung hindi nangyari ang mga bagay na yun noon, ano ang gagawin ko ngayon? Katatapos lang makipag-usap ni Nolan sa telepono nang makatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Gayunpaman, sinagot niya ito ng halos walang pag-aalinlangan, "Hello." Nanginginig muli ang kamay ni Maisie na mahigpit na nakakuyom sa kanyang telepono nang marinig ang pamilyar na boses na ito. Di siya nagpalit ng number after so many years. Sinubukan ko lang tawagan ang kanyang lumang numero, at talagang gumana ito. Damn! Sino ang nagbigay sa akin ng hindi kapani-pani walang alaala? Marahil dahil medyo natahimik siya, medyo naaliw sa paus niyang boses na nagmula sa kabilang dulo ng tawag. Alam kong tatawagan mo ako. Natigilan si Maisie ng isang segundo, nagngangalit ang mga ngipin, at ngumiti. Paano nalaman ni Mr. Goldman na ako ito? Nagpalit ng ako ng number. Natahimik sandali si Nolan, ngunit, pagkatapos ay dahan-daang sumagot, intuit ayon. Hindi niya binago ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa nakalipas na 3 taon, at ang hinihintay lang niya ay tumawag si Maisie balang araw. Nakuha na niya sa wakas ang matagal na niyang hinihintay. Bahagyang tumawa si Maisie habang naningkit ang mga mata. Mr. Goldman, sinabi mo na gusto mong makipagsosyo sa akin. Ano ba talaga ang nasa isip mo? Hindi siya direktang sinagot ni Nolan ngunit mahinang tumugon, magkita tayo at mag-usap tungkol dito. Kasunod ng address na ibinigay sa kanya ni Nolan, isinama ni Maisie si Seyday at 2 pang bodyguard sa East Island Villa. Kabanata 475. Pinaghintay ni Maisie ang 2 bodyguard sa labas ng main entrance at pumasok sa villa kasama si Seyday. Hinihintay na siya ni Quincy sa lobby ng villa. Dumating ka na. Tumingin siya kay Seyday at sinabing, ikaw lang mag-isa ang pinapayagan ni Mr. Goldman na umakyat. Huminto ang mga yabag ni Maisie, at napatingin kay Seyday. Hintayin mo ako dito, ayos lang ako. Nagdadalawang isip si Seyday pero hindi na tumanggi. Gayunpaman, pinanood niya ang pag-akyat ni Maisie. Napasulyap si Quincy sa kanya at biglang ngumiti.
Balita ko, palaban ka, Miss Seiday. Iniisip ko kung maaari ba akong matuto ng isa o dalawang bagay mula sa iyo kapag libre ka. Pinigyan siya ni Seiday ng patagilid na sulyap at sumagot ng walang simangot o alinlangan, not unless you want to die. Natigilan si Quincy. Nang pumasok si Maisie sa study, may lalaking nakatayo sa harap ng bintana na nakatalikod sa kanya at nakasando lang. Ito ay ang parehong reassuring silhouette tulad ng dati, ngunit siya ay nakaramdam ng kaunting kalungkutan sa hindi malamang dahilan. Naramdaman na ni Nolan na nasa likuran niya ito, kaya parang kalmado ang boses nito. Kumusta ka sa nakalipas na 3 taon? Nag-cross arms si Maisie at malinaw na tumugon sa tanong nito, Mr. Goldman, hiniling mo sa akin na pumunta para pag-usapan ang mga detalye ng ating partnership, ngunit ang unang bagay na itinatanong mo ay isang bagay na walang kinalaman sa partnership. Nilingan siya ni Nolan at muling nagtanong, kumusta ka na? Kinulat ni Maisie ang gilid ng labi. Maganda ang buhay ko. Ito ay napaka-komportable at libre, at ako ay napakasaya. Pagpapatuloy ni Nolan nang matapos siyang magsalita. Ngunit hindi iyon ang kaso para sa akin. Kinagat ni Maisie ang kanyang mga labi, at ang kislap na kumislap sa kanyang mga mata ay agad na nawala sa madilim na silid. Naglakad si Nolan palapit sa kanya. Nang si Maisie ay humakbang paatras ng hindi namamalayan, mabilis niyang itinukod ang kanyang braso sa pader sa likod niya at ipinulupot ang kabilang braso sa kanya, pinananatili siya sa yakap niya. Muling bumalat sa kanya ang pamilyar na amoy, na biglang kumakalkad sa kanya sa kawalan ng ulirat. Namiss kita ng sobra. Bahagyang nanginig ang mga pilikmata ni Maisie habang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang tenga ang mga sinabi ni Nolan. Namiss kita ng sobra. Namiss niya talaga ako. Hindi ba't siya ang nagpumilit na itulak ako palayo? Bakas ang lamig sa ekspresyon ni Maisie habang nakatingin sa kanya ng walang laman at kinuyam ang mga kamay sa kanyang tagiliran. Nolan Goldman, bakit sa tingin mo ay may karapatan kang sabihin iyon? Hindi kumibo si Nolan, at unti-unting lumalabo ang dilim sa ilalim ng kanyang mga mata. Diretso ang tingin ni Maisie sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Ikaw ang nagtulak sa akin palayo at gustong hiwalayan 3 taon na ang nakakaraan. Sinasabi mo ba sa akin na nagsisisi ka ngayon? At hinihiling mo bang bumalik ako sa iyo? Pinigilan ni Nolan ang nakatagong emosyon sa kanyang mga mata at ngumiti. Hindi mo na kailangang bumalik sa akin. Nang matarante si Maisie ay napako ang mga mata nito sa kanya. Mag-asawa pa rin tayo. Habang tinitingnan ang bakas ng pagkagulat na lumalabas sa kanyang mga mata, inilapat ni Nolan ang kanyang palad sa kanyang pisngi. Hindi tayo hiwalay. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang nanigas ang mga daliri ni Maisie. Isang mahinang ngiti ang ibinigay niya. Hindi ako pumirma sa divorce paper. Hindi niya ito pinirmahan. Blanko ang ulo ni Maisie. Bakit hindi niya pinirmahan ang mga ito? Hindi ba't siya ang gustong makipaghiwalay? Siya yung nag-utos kay Quincy para pirmahan ko yung mga papel, pero sa huli hindi niya pinirmahan. Pero paano kung hindi niya pinirmahan ang mga ito? Wala siyang pakialam noon. Kung hindi ako nagpakumbaba na nakiusap na sumulpat siya sa ulan noong araw na iyon, hindi sana ako hinimete, at hindi nadamay si Tatay, Cherry, at ang sanggol sa sinapupunan ko sa aksidenteng iyon. Walang pakialam na itinulak siya ni Maisie palayo. After 3 years of separation, ang ating kasal ay maaaring isaalang-alang na baliwala na. Hinawakan ni Nolan ang kanyang palso. Walang sino man ang maaaring magbaliwala nito hanggat hindi ako sumasang-ayon dito. Ipiniglas ni Maisie ang kamay niya. Nolan, nagiging tanga ka ngayon. Oo, isa lang akong tanga, pag-amin niya. Nagulat si Maisie, ngunit hindi siya nito pinakawalan. Alam mo ba kung bakit hindi ako pumunta sa Morwich para hanapin ka nitong nakaraang 3 taon? Hindi umimik si Maisie kahit isang salita. Dahil hindi ako nangangahas na gawin iyon, paliwanag niya. Tila blanko ang mga mata ni Maisie, at ang init na naramdaman sa kanyang palso ay mahirap para sa kanya na labanan. Kabanata 496. Ngumiti si Nolan, ngunit may bahid ito ng kalungkutan. Sinabi niya sa mahinang boses, natatakot akong mawalan ako ng kontrol kapag nakita kita, tulad ng kung paano kita nakita kahapon. Lumapit ito sa kanya at hamarang sa harapan niya. Kung hindi ka samipot, malamang na nawalan na ako ng kontrol at pumunta para hanapin ka, pero nagpakita ka. Ang pagpupersige at kontrol ni Nolan ay nagtulak sa kanya na huwag isipin ito sa loob ng 3 taon. Nagawa niyang lokohin ang lahat maliban sa sarili niya. Lumuwag ang kamay ni Maisie, habang natatakpan ng mahahabang pilik mata nito ang emosyong nasa kanyang mga mata.
Pagkaraan ng mahabang panahon, binawi ni Maisie ang kanyang kamay, dapat nating pag-usapan ang ating partnership. Tumingin si Nolan, ngumiti, pumunta sa desk, at kumuha ng file. Narito ang listahan ng mga kandidato. Pinigyan ako ni Wesley. Natigilan si Maisie. Bakit niya ibibigay ito sa iyo? Pumalik siya sa dati. Kahit na ang pinag-uusapan nila ay negosyo ay kontento na siya. Lumapit si Nolan at inabot ang file sa kanya. Dahil ang kanyang mga alalahanin ay pareho sa atin. Kinuha ni Maisie ang file at tiningnan ang mga pangalan ng mga tao sa listahan. Si Wesley ay isa na doon. Si Mr. David ay isa sa mga kandidato sa pagkapangulo. Nabigla siya. Hindi ba't kinuha niya lang ang Ashton Group? Tumanggaw si Nolan. Malamang sinabi sa iyo ni Mr. Henry ang tungkol sa kanyang background. Ang kanyang pamilya ay palaging nasa politika. Ang kanyang lolo ay nahalal na pangulo 2 termino na ang nakakaraan, ngunit na aksidente sa loob ng wala pang 3 taon. Napatingin si Maisie sa kanya. Mabilis na pumasok sa mood si Nolan pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho, seryoso at pigil gaya ng dati. Alam ni Wesley na ang pagkamatay ng kanyang lolo ay hindi kasing simple ng isang aksidente, kaya't siya ay nagkukunwaring isang rebeldeng tao na nagmamalasakit lamang sa pamumuhunan sa mga negosyo. Tumangala si Nolan at nakita kung paano ito nakatitig sa kanya, kaya't hindi sinasadyang lumakad palapit sa kanya. May tanong ka ba? Ang mukha na naaninag sa kanyang mga mata ay biglang naging malaki at nagpabalik sa kanya sa realidad. Umiwas siya ng tingin at nagpanggap na kalmado. Kaya iyon ang dahilan kung bakit nagtatrabaho si Mr. David sa iyo. Napangiti si Nolan. Oo, namula ang tenga ni Maisie, tulad ng dati. Kahit nagbago na siya, hindi naman ganoon kalaki ang pagbabago. Siya ay naging mas sophisticado at maganda. Alam ni Maisie na nakatitig ito sa kanya. Sinubukan niyang pakalmayan ang kanyang puso at tumahimik. Kung gayon, bakit mo ako gustong makatrabaho? Nagsasabuatan sina Nolan at Wesley. Siya o si Roger ay hindi makakakuha ng pakikipagsosyo kay Wesley. Tinitigan siya ni Nolan at mainit na sinabing, kasi hindi ko pwede ipakita ang mukha ko, kaya kailangan pa rin kita. Hindi ba magagawa ni Mr. David iyon? Ang pagkakakilanlan ni Wesley ay komplikado, at ikaw si Alice. Parang sinadya ni Nolan na makalapit sa kanya. Natigilan si Maisie, hindi naglakas loob na tumangala. Iginalaw niya ang kanyang mga paa upang lumayo, ngunit hinayla siya ng isang pares ng mga braso, pinaikot-ikot at ikinulong siya sa isang pamilyar na yakap. Nagpupumigla si Maisie. Nolan, bitawan mo ako. Tumigil ka na, Zay. Ipinatong ni Nolan ang kanyang ulo sa kanyang balikat, tila walang magawa habang hawak siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig. May naramdaman si Maisie at biglang tumigil sa paggalaw. Nagngangalit ang mga ngipin. Nolan, anong ginagawa mo? Ginagamit mo ang talakayang ito bilang dahilan para samantalahin ako. Huwag mong kakalimutan na wala sa mga tauhan mo ang higit na makakalaban kay Seday. Gagawin ko, hindi mo gagawin. Ipinatong ni Nolan ang kanyang baba sa kanyang balikat na parang nagkikiskisan. Ang mga tenga, hindi mo hahayaang saktan niya ako. Pinagdikit ni Maisie ang kanyang mga labi at mapait na sumimangot, buo ka pa rin ng kumpiyansa, Nolan. Kabanata 497. Payag ba si Nolan na sumugal dito? Sa bagay, nanalo na siya. Hindi talaga hahayaan ni Maisie na saktan siya ni Seday. Kung ang palagiang pangangailangan ni Nolan na damaykit sa kanya ay kakilakilabot, paano naman siya? Gusto niyang bumitaw pero ayaw niya, hindi ba't ganoon din yon? Tumawa ang lalaki sa likod niya. Hindi ako kumpiyansa, may tiwala lang ako sa'yo. Itinaas ni Nolan ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Maisie, ang kanyang palad ay nakaharap paitaas. Isiniksik niya ang kanyang mga daliri sa pagitan ng kanyang mga daliri at hinawakan ang kanyang kamay, pagkatapos ay hininaan ang kanyang boses. I'm sorry, Zay. Ang kanyang tono ay humihingi ng tawad, pagsisisi, at maingat. Kung hindi lang niya ginawa ang napakaraming bagay para iwan siya 3 taon na ang nakakaraan, baka hindi nangyari ang aksidenteng iyon. Ano ang silbi ng paghingi ng tawad? Namula ang mga mata ni Maisie, at nagsimula siyang tumawa sa sarili. Pinawi niya ang kamay niya, tumayo, at tumabi, iniiwasan ang eye contact. Patay na si tatay, ganon din si Cherry. Nawalan din tayo ng anak. Kung hindi ako nakatayo sa ulan. Anong bata? Napalunok si Nolan, gulat at masalimuot na damdamin ang dumaan sa kanyang amber na mga mata. Ibinuka ni Maisie ang kanyang bibig ngunit hindi ito umimik. Malamang hindi niya alam ang pagbubuntis niya. Tumayo si Nolan, lumapit sa kanya, at inikot siya. Si, buntis ka.
Siya ay buntis, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang mukha ni Nolan ay kasing putlo ng isang papel. Napatingin sa kanya si Maisie at kinulat ang labi pero hindi ngumiti. Nakalimutan mo na ba? Noong inanunsyo mo ang hiwalayan natin, pumunta ako para makita ka pero hindi ka nagpakita. Kumulo ang kamay ni Nolan. May gusto sana siyang sabihin pero nauwi lang sa paglapat ng labi. Nagsimulang magdilim ang kanyang kalmadong mukha. Ang pag-anunsyo ng diborsyo ay hindi ang kanyang ideya, ngunit alam niya ang tungkol dito. Napangiti si Maisie. Higit 1 oras kitang hinintay sa ulan pero hindi ka pumayag na makita ako. Ako, Nolan. Pinutol siya ni Maisie na may kalmadong ekspresyon, gusto kitang kamuhian, ngunit wala akong mahanap na dahilan. Alam kong hindi ka kasali sa alinman sa mga iyon, ngunit kung nagtapat ka sa akin, hindi ito mangyayari, tama ba? Nanginig ang puso ni Nolan, masakit. Hindi niya alam na pinuntahan siya nito o kahit mahigit 1 oras na itong naghintay sa kanya sa ulan. Lahat ng masasakit na sinabi niya ay para tanggapin niya ang hiwalayan nila. Gayunpaman, pagkatapos malaman na siya ay naaksidente, pinagsisihan ito ni Nolan. Nagsisi siya sa paghingi ng diborsyo at pagpapaalis sa kanya. Minsan, ang isang desisyon na tila maliit ay maaaring mag-trigger ng isang malaking kaganapan. Siya pa nga ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang anak, ang kanilang anak. Matapos pakalmayan ni Maisie ang sarili ay ngumiti ito. Utusan mo lang si Quincy na makipag-ugnayan sa akin kapag mayroon kang plano tungkol sa ating partnership. Tumingin siya sa kanyang relo, si Seiday ay malamang na nag-aalala na, kailangan ko nang umalis. Umalis si Maisie sa study, ngunit si Nolan ay nakatayo sa lugar kahit na siya ay nakaalis, tulad ng isang angkla, hindi gumagalaw. Hindi nagtagal, pumasok si Quincy sa study. Mr. Goldman, alam mo bang buntis siya? Tanong ni Nolan nang hindi lumingon, namumula ang mga mata. Tumigil si Quincy at umiwas ng tingin na may guilt sa kanyang mga mata. Oo. Si Nolan ay nagngangalit ang mga ngipin at lumingon sa kanya na may galit at paninisi sa kanyang mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin pagkatapos noon? Si Quincy ay inilagay sa lugar. Hindi dahil sa ayaw niyang sabihin sa kanya, ngunit ipinagbawal ito ni Titus, dahil sinabi ni Titus na tataas ang psikolohikal na pasa ni Nolan. Kapag nalaman niya ito, Kabanata 478. Matagal na tinitigan ni Nolan si Quincy bago pumulupot ang mga labi nito pataas. Hindi sinasadyang sarcastic siya. Nasa tabi kita all these years, pero nakipagsabuatan ka sa lolo ko para itago ako sa dilim. Alam ni Nolan na ang kanyang lolo ang nasa likod ng pag-anunsyo ng kanilang hiwalayan. Nakuha rin ng kanyang lolo si Quincy upang pilitin si Maisie na pirmahan ang mga papeles ng diborsyo. Alam niyang hindi ito itatago ni Quincy sa kanya kung hindi dahil sa utos ng kanyang lolo. Ngunit paano siya naninindigan sa panig ng kanyang lolo at itinatago siya sa kadiliman tungkol sa isang mahalagang isyu? Mr. Goldman, ginawa iyon ni Elder Master Goldman para sa iyong ikabubuti. Para sa ikabubuti ko. Nolan scoffed and mocked himself. Ako ang dahilan ng pagkawala ng anak namin. Ginawa niya ang mga bagay para sa ikabubuti ko, pero ngayon, habang buhay na akong may utang sa kanya at sa anak namin. Ang batang hindi ipinanganak. Hindi niya alam ang tungkol sa bata nitong mga taon. Paano siya makakabawi sa kanila at harapin ang katotohanan? Si Nolan ay nagsimulang umubo ng dugo dahil sa sobrang trabaho. Namutla ang mukha ni Quincy. Mr. Goldman. Nagdadrive si Seiday nang makita niya sa rearview mirror na puno ng lungkot ang mga mata ni Maisie. Ayos ka lang ba, ma'am? Ayos lang ako. Nanatili ang tingin niya sa labas na walang ekspresyon sa mukha. Hindi siya pinipilit ni Seiday. Lumingon sa likod si Maisie. Naka-cross fingers. Hindi niya makalimutan ang eksena 3 taon na ang nakakaraan. Wala siyang dahilan para kamuhian si Nolan. Hindi naman talaga siya galit sa kanya, ngunit ang pangyayaring iyon ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang ama, si Cherry, at ng kanyang anak. Hindi niya matanggap iyon. Gaya nga ng sinabi niya, wala siyang dahilan para kamuhian siya. Gusto lang sana ni Nolan na pilitin siyang tanggapin ang hiwalayan. Mahal niya si Nolan at ayaw niyang pakawalan ito. Ngunit nagalit siya sa malupit nitong desisyon at ayaw niyang patawarin ito. Nang makarating sila sa Easton Estate, lumabas si Maisie sa sasakyan habang ang housekeeper ay nagmamadaling naglakad patungo sa kanya. Ma'am, naghihintay ang mga tao ng prinsipe sa malaking bulwagan. Napapikit si Maisie. Tila hindi sumusuko ang prinsipe sa isyu tungkol sa teritoryo. Dahil may pinadala na siya, ngumiti ito at kinuha ang maskarang iniabot ni Seiday sa kanya.
Sa tingin ko kailangan ko silang makilala. Pumasok sina Maisie at Seyday sa villa. Isang lalaking nakasut mula sa Stoslow ang nakaupo sa sopa sa bulwagan, kasama ang dalawang bodyguard na nakaitim na nakatayo sa likuran niya. Tumayo siya at ngumiti nang makita si Maisie. I'm guessing ikaw si Miss Henry. Ako ang kinatawan na pinadala ng prinsipe, si Sean Pattinson. Tumanggaw si Maisie, pumunta sa couch sa tapat niya, at umupo. Mr. Pattinson, umupo ka muna. Pagkaupo ni Sean, dinala ng mga bodyguard ang isang silver na briefcase at inilagay ito sa mesa, binuksan ito para tumambad ang mga stack ng pera. Kumunat ang noo ni Maisie. Ano ang ibig sabihin nito? Napangiti si Sean. Miss Henry, His Highness ay gustong bilhin ang teritoryong hawak mo. Kung sa tingin mo ay hindi sapat iyon, maaari mong sabihin ang iyong presyo. Namilog ang mga talukap ni Maisie. Sinisikap nilang sakupin ang teritoryo ng pamilya De Arma habang wala ang kanyang lolo, ngunit nakuha na ito ng Metropolis. Samandal si Maisie at mukhang apologetic. Mr. Pattinson, mukhang mapang-akit ang pera, pero sapat na ang pera ko. Miss Henry, ang mga maharlika ng Stoslow at Morwich ay palaging magkaalyado. Ang aming prinsipe ay hindi nais na masira ang alyansa. Higit pa rito, ang Metropolis na nakikialam sa mga usapin ng Stoslow ay lumabag na sa mga benepisyong pinaghahatian natin. Kabanata 479. Kung handa kang tanggapin iyon, pakikitunguhan ka ni His Highness ng mabuti at bibigyan ka pa ng mas maraming benepisyo. Ginawa ni Sean na tila makakaapekto ito sa alyansa sa pagitan ng mga royal ng dalawang bansa, ngunit talagang sinasabi niya sa kanya na walang karapatan ang Metropolis na masangkot sa mga usapin ng Stoslow. Nais man niyang panatilihin ang teritoryo para sa mga benepisyo. Tumawa si Maisie. Hindi dapat nakialam ang Metropolis, ngunit hindi ito tungkol sa mga benepisyo. Ang anumang bagay na may kinalaman sa De Arma ay aking negosyo. Halatang hindi masaya si Sean dahil hindi siya umaatres. Kung pipilitin mong makialam, His Highness will not just let this slide. Ito na ang huling payo ko sa iyo. Tumayo si Sean, itinaas ang kanyang suit, at umalis, habang mahinahong sinabi ni Maisie, may nakaraan ako sa De Arma. Tumigil siya pero hindi lumingon. Nilingan siya ni Maisie, papanatilihin ko ang teritoryo. Pagkaalis nila, tinanong ni Maisie ang kasambahay at tinanong, sino itong Sean na pinadala ng prinsipe? Sumagot ang kasambahay, siya ay isang negosyante mula sa Stoslow na dating na-promote ng prinsipe. Siya ay may hawak sa karamihan ng mga casino at entertainment sa mga lugar sa Stoslow, at siya ay itinuturing na isang especially iyan na inilagay ng prinsipe sa mga maharlika. Ang mga casino at entertainment spot na pag-aari niya ay kadalasang banibisita ng mga maharlika, kaya siya ang namamahala sa mga deal sa negosyo sa pagitan ng prinsipe at ng mga makapangyarihang tao. Kung naghanda si Sean ng napakaraming pera para makipag-usap sa kanya tungkol sa teritoryo, malamang na itinuring niya itong isang business deal. Ang mga taong may kapangyarihan ay nagkaroon ng pakikitungo sa kanya upang mapalapit sa prinsipe. Siyempre, dahil tinanggihan ito ni Maisie, hindi tahimik na umatras ang prinsipe. Nang magulat si Sean kay Roger, naningkit ang asul na mga mata ng huli, hindi malinaw kung masaya o galit. Isang lalaki ang nakatayo sa gilid habang nasa likuran niya ang araw, pinalabo ng liwanag ang kanyang silhouette at mukha. Sinabi niya sa malalim na boses, may nakaraan siya sa De Arma. Tumanggaw si Sean. Oo, nakita mo ba kung ano ang hitsura niya, tulad ng kung paano iniulat ng media, nakasuot siya ng maskara. Wala nang tanong ang lalaki. Matalim ang tingin ni Roger. Pagkaalis ni Sean, sabi niya, nalaman mo na ba kung nasaan si Hernandez? Sumagot ang lalaki, hindi pa. Tumanggaw si Roger. Upang mag-ingat, kailangan mong tanggalin siya kung nahanap mo ang kanyang kinaroroonan. Napakaraming sikreto ang alam ni Hernandez, at masama ito laban sa atin. Hindi natin siya hahayaang makabalik ng buhay. Mula nang hindi nila makontrol at mamanipula si Hernandez, binansagan na siyang outcast. Ang anumang bagay o sino man na magsasapanganib sa kanilang plano ay kailangang alisin. Sinabi ni Roger sa lalaki, kung tungkol kay Alice, naniniwala akong may solusyon ka. Umupo si Maisie sa kanyang mesa, nagbabasa ng ilang impormasyon ng gabing iyon. Nalaman niya na may 3 taong pinagkakatiwalaan ni Prince Roger. Maliban kay Sean Pattinson, na nasa larangan ng negosyo, may 2 pa. Isa sa kanila ay si Robert Stark, ang ministro ng pananalapi ng Stoslow, at nagmula siya sa isa sa pinakamayamang pamilya sa Xena. Kung si Sean ang sugo ng prinsipe, si Robert ang magiging financial vault ng prinsipe.
Ang pangatlo ay si Gregory Grissom, isang mataas na opisyal sa Bureau of Investigations na may koneksyon sa lahat ng matataas na tao sa gobyerno. Tila tama si Nolan. Umaabot na ang prinsipe sa gobyerno. Kung hindi, hindi siya makikialam sa halalan. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang screen ng kanyang telepono. Ang numerong tumatawag ay isang pamilyar sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Maisie. Ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Maya-maya pa ay nakatanggap siya ng isa pang tawag. Hindi na niya napigilan, kaya sinagot niya ito. Mr. Goldman, ano ang maitutulong ko sa oras na ito? Kabanata 500. Gising ka pa. Medyo magaspang ang boses niya pero parang maalinsangan. Napatigil si Maisie at napakuyom ang panga. Sino nagsabi sa'yo niyan? Natutulog na ako. Natahimik sandali si Nolan bago tahimik na sinabing, bukas pa rin ang mga ilaw mo. Tumayo si Maisie at pumunta sa bintana niya. Isang itim na kotse ang nakaparada sa labas ng kanyang gate, at si Nolan ay nakatayo sa harap ng kotse, mukhang mag-ara at matangkad na nakasuot ng brown na trench coat. Ang liwanag na tumatama sa kanya ay nagmumukha siyang malungkot. Sinapo ni Maisie ang gitna ng kanyang kilay dahil sumasakit ang kanyang ulo. Nolan, may kailangan ka ba? Wala. Tumingin siya sa bintana. Napadaan lang ako. Tumawa si Maisie. Nag-drive ka hanggang dito para mapadaan. Mr. Goldman, grabe ang palusot mo. Nagpadala si Roger ng isang tao upang tingnan ka. Kumuha ng sigarilyo si Nolan sa pakete. Napapikit si Maisie. Paano mo nalaman? Hinawakan ni Nolan ang sigarilyo sa kanyang kamay ngunit hindi ito inilagay sa kanyang labi. Hindi siya susuko sa teritoryo ng De Arma. Totoo iyon, ngunit hindi rin ako actress. Lumingon si Maisie. Nolan, gabi na, bukas na lang tayo mag-usap. Pinapaalis mo ba ako? Napangiti si Nolan. Huminga ng malalim si Maisie. Huwag mong kalimutan na gusto mong magkatrabaho tayo. Magkita tayo sa Seasons Restaurant. Tahimik siyang tumawa. Sige. Pagkababa ni Maisie ay tumingin siya sa labas ng bintana saglit sa kahinayla ang blinds. Hindi umalis si Nolan hanggang sa pinatay na ang mga ilaw niya. Ngumiti siya ng malungkot. Kahit na magkalapit lang sila dahil sa partnership, mas mabuti na iyon kaysa hindi magkakontak. Kinabukasan, maagang naghintay si Maisie sa Seasons Restaurant kasama si Seyday sa kanyang tabi. Tumingin si Seyday sa kanyang relo. Ma'am, 20 minutes na po. Huminto sa kalagitnaan ang kamay ni Maisie na nakahawak sa teacup habang nakatingin sa ibaba. Sandali lang, hindi ba lalabas si Nolan? Makalipas ang 10 minutong paghihintay, hindi pa rin nagpapakita si Nolan. Matagal nang naghihintay si Maisie sa restaurant, kaya lumapit sa kanya ang waiter at sinabing, Miss Henry, ready ka na bang umorder? Hindi sumagot si Maisie. Sino sa akala ni Nolan? Siya. Sinadya ba niya ito? Anong ginagawa niya? Miss Henry, pulong ng waiter. Ibinaba ni Maisie ang tasa ng tsaa, at lumubog ang kanyang mukha. Mamaya na lang. Tumanggaw ang waiter at naglakad palayo. Kinuha niya ang phone niya at hinanap ang number ni Nolan. Nang tatawagan na sana niya ito, nag-alinlangan siya. Nangangahulugan ba ang pagkawala ni Nolan na sumusuko na siya sa kanilang partnership? Nagsinungaling ba siya sa kanya? Maligayang pagdating, Sir, may reserba ka ba? Napalingon si Maisie nang marinig ang sinabi ng waiter, at laking gulat niya nang makita niya ang lalaking kakapasok lang sa restaurant. Si Daniel Kent yun. Naglakad siya palapit sa kanya na may matalim na titig na tila nakikita niya sa kanyang maskara. Tumayo siya sa harapan niya. May hinihintay ka ba? Hindi sumagot si Maisie, sinusubukang hulaan ang kanyang motibo. Ngumiti si Daniel, ngunit walang saya sa ngiting iyon. Hayaan mo akong magpakilala, ako si Daniel Kent. Napangiti si Maisie. Paano kita matutulungan, Mr. Kent? Umupo si Daniel sa kanyang tapat ng walang pahintulot, tinitigan siya, at ngumiti. Miss Henry, you look familiar. Have we met? Pinagdikit ni Maisie ang mga labi. Nakita siya ni Daniel 3 taon na ang nakalilipas, ngunit wala silang masyadong interaksyon. Hindi siguro siya makikilala nito dahil nakamaskara siya.